Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. O isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay ng programa ng Solid Price in the Air. Mahal po kayo ng Diyos sa buhay. Patuloy po kayong pakinggan nyo ang programa ng Solid Price. Madadaman nyo walang kang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Lalo na po yung mga may sakit. Lalo na walang pambiling gamot. Maniwala ko kayo. Ang Panginoon napakapangyarihan niya. Mahabagin siya sa mga tao. Pag yung tao lalo naghihirap, inaasahan siya nila. Sabi ng Panginoon, mapapalad yung mga taong wala ng pera. Wala nilang asahan kundi siya. Ang karya ng Panginoon ay mapapasa kanila. At ang kahilingan niya, madaling titinggin ng Panginoon. Sa inyo lahat, inulit ko ulit, happy listening din po sa mga lahat po ng chapter natin. Lahat po ng mga chapter natin dito sa Metro Manila, ito po yung binubuo, no? Na patuloy po na nagpapanik po sila ng Christ on the Block, patuloy evangelization dito po sa Araneta, Quezon City, Bagong Barrio, Bagong Silang, Caloocan Mary Help of Christians, San Roque, St. Joseph, Camarin, Silito Homes, Dalandanan, DM Compound, Las Piñas, Makati, Malabon, Malibay, Pasay, Maligaya na Baliches, Manila, Marikina, MY Homes, Nabotas, Parañaque, Pasig Line, Payatas, Quezon City, Post Office, Caloocan, Post Office, Manila, Project 8, Quezon City, Quezon Avenue, San Metro Manila, Matalban, St. Jude, Manila, Santo Domingo, Quezon City, Taguig City, Valenzuela. Happy listening po. Yung sa outreaches po natin, Aklan, Makato, Aklan, Washington, Apalit, Pampanga, Baguio Chapter, Balagtas, Bulacan, Bantayan, Balagtas, Bulacan, Bataan, Batangas, Bicol Chapter, Bohol Chapter, California, USA, Cavite Chapter, Ginto, Bulacan, Haguni, Bulacan, La Union Chapter, Laguna, Lumos Chapter, Malolos, Bulacan, Marilao, Bulacan, Marinduque, Matantuig, Bulacan, Mindoro Chapter, Nueva Ecija, Pabahay 2000 Bulacan, Pagbilao, Quezon, Palawan, Mindoro, Pangasinan Chapter, Pasong Kabayan, Playa del Bulacan, Pulilan, Bulacan, Quezon Province, San Delfonso, Bulacan, San Miguel, Bulacan, San Rafael, Bulacan, Sapampali, Bulacan, Spain, Santa Maria, Bulacan, Santo Tomas, Batangas, Chaong Baliwag, Tikay, Bulacan, Zambales. Okay, yan po yung mga ating mga outreaches, mga kapatiran po natin na nagpakasakit, naghirap para at least mapalaganap ng salita ng Diyos sa buhay. Kamakailan lang, galing po sila sa Bohol. O narito nga pala yung taga-Agusan del Norte, si Brother Rod Padeas. Alis na rin siya. Patungan na mamaya, interviewin natin si Brother Rod kung paano nangyayari sa Mindanao. Kung gaano karami na sila. Narito po siya ngayon at nakmatin po siya ng yung tinatawag natin na 26th anniversary ng SOC. Inulit ko ulit, baka makaligtaan ko ito. Abangan at panoorin nyo ang Soldier Price TV program sa MBN Channel 4. Tuwing Sabado po yun sa ganap na 7:30 ng umaga hanggang 8 ng umaga. Pasong wala ninasahan kundi ang Diyos sa buhay na makapangyarihan sa lahat. Okay, Channel 4 po ito. Madadaman niyo po yung sabihin doon po, patong nyo kami nyo, makinig kayo, parang humingi kayo ng habag sa Diyos sa buhay. Kagalingan, madadaman nyo po. Isa nagugulat ako, marami nagpupuri. Babang pakikinig lang, pagkapatong lang kami, pinagaling sila ng Diyos sa buhay. Ganun po kapangyarihan ng Panginoon. At least para lang maniwala sila na sa Soldier Price, buhay po ang Holy Spirit. Siya po ang nagpapatakbo dito. Hindi po kami, wala kaming lakas. Wala kaming karunungan. Pero pag makikita niyo po yung mga iba, kung paano sila pinagaling ng Diyos, magugulat po kayo. No? O kaya ito po, sa Soldier Price, meron po kaming DCRB, Radio Veritas, katatapos lang namin yung Martes. Pinangunahan po ni Brother Marcelo Marles, kagabi po. Okay, every Tuesday lang po kami, alas 8 hanggang alas 9. Pakitandaan nyo, every Tuesday, 8 to 9 p.m. Pag tamaan nyo na kagad sa Radio Veritas. Ang DWAD naman din, 1098, Monday to Friday, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Okay, yun po yung ating gawain doon. At gusto ko rin pong batiin ang ating pong Bishop Jugracia Iñiguez Jr., Bishop of Caloocan. Ganyan din po ang ating mahal na Bishop Teodoro Bacani Jr., Bishop Emeritus of Navaliches, SOC Spiritual Director. Okay, tsaka sa ating mga beloved priest, Reverend Padre Leonardo Polinar, Pachim Founder. Reverend Padre Edgar Buglosa, Pachim Priest. Hazel Asedilla, Pachim Priest. Yung po yung mga
kaagape natin sa mga gawain po dito. Okay, ang cellphone number po namin, baka magpe-pray request kayo, tatawagan nyo kami. At least, ito po, 0917-328-7851, 0922-812-26454. Ulitin ko yan, 0922-812-6454. Okay, Itong isa, 0917-328-7851. Okay, yan po yung ating pakianin nyo lang, baka sakaling magkakaroon kayong prayer request o magpupuri kayo sa Diyos sa buhay, gamitin po yung cellphone number namin. I-text nyo at babasahin po namin kung paano kayo pinagaling ng Diyos sa buhay. Tsaka we invite you and join on our Sunday gathering from 8 a.m. to 12 noon. So, 8 hanggang 12 ng tanghali. Sunday gathering po yun. Every Sunday. Iwala po kayo dito. Ang dami nagaganap na big miracle. Lalo pa yung mga may sakit. Pag minsan gumawa kayo ng covenant, 3 consecutive Sunday, maladaman niyo po kapangyarihan ng Diyos sa buhay. O kaya, dito naman po sa sa SOC Mother Unit, Manila, doon po nagaganap yun. Itong ating po Sunday gathering, second floor, May Paho Public Market, JP Rizal Street, May Paho, Caloocan City. Malapit po kami sa Martinez Hospital. Baka may regalo sa inyo. Second floor ng May Paho Public Market, JP Rizal Street, May Paho, Caloocan City. Okay, malapit po kami sa Martinez Hospital. Sa La Union, may nagaganap din. Baka meron kayong mga kilalang taga La Union. Sa Abaya Res din, Mabini Street, Barangay Kadbangin, City of San Fernando of La Union. Nagaganap din po yung Sunday gathering natin. Every Sunday meron po ron. Harap po yun ng Philippine Post Office. Diyan po sa Kadbangin. Isa lang po naman post office dyan sa sa San Fernando, La Union. Okay, ito po yung mga Divine Healing Mission natin. Ulit-uli. Everyday po yun. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. 15 days po kayong pupunta rito. Madadaman nyo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Saan ginaganap? The same din po sa Mother Unit natin. Dito po sa second floor na May Paho Public Market. Subukan nyo po umaten. Lalo na po yung mga walang perang pambiling gamot. Yung ang sakit, hindi malaman kung anong klase ng sakit. At least, atin po kayo yun. Ang mga milagro ng Diyos, ibigkakalaw po sa atin. Okay po yung Divine Healing Mission. Meron kayong bisita rito. At least, kung paano pinagaling yung kanyang anak, Apo, meningitis po sa kanya. Talagang hindi na nakakalakad, hindi na nakakakain. Sa ilong nila dumadaan ng pagkain. Pero sa kabila nyo, wala na mga gamot. Nakinig lang na nakinig. Ngayon, wala na nakakain na. Ganun po kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Christ on the Block natin, baka naman gusto nyo kung sino pong gustong magpapanig ng Christ on the Block, mangyari pong tumawag lamang po kayo sa tanggapang ito. Solid price 285-5120 986-7977. Ulitin ko ulit 285-5120 986-7977. Okay, tawagin niyo lang po kami at handa po kami tumugon sa inyo. Okay, ito pa yung mga telephone number na pwede yung tawagan pa iba. Dito kay Sister Jo Gonzales, 0920-803-8822. 0920-803-8822. Okay, pinasalamatan ko po yung si ating kapatid doon sa Gumaka, Quezon. Nagpadala po ng ikapu niya, Salamat po. At least, gaganti pa lang po kayo ng Diyos sa buhay. Okay, yan po yung mga natin. Mga gawain, at least mga telephone number na maanuhan nyo. Okay, unang nagpapasalamat po ako, makakaligtaan ko. Salamatan ko po ulit yung mga tumulong doon sa ating 26 years anniversary. Yung lahat po ng coordinator, disciple, elders na nakiisa po sa gawain. Salamat po sa inyo. Yung mga music ministry, lahat po ng music ministry. At yan din po yung SOC staff, audio ministry, Marshall, Azarel,
Lahat po kayo, lahat ng member ng Solid Pride, salamat po sa inyo sa ating pagkakaisa. At least sa pagkakaisa natin, nagtagumpay po tayo. Siguro kung makikita niyo po yung dami ng tao, almost 40,000 to 30,000. 30,000 to 40,000. At least ngayon lang po nangyari sa atin yun. At naniniwala po kay patuloy po pong dadami yan. Talagang gusto ng Panginoon, totally maraming taong maligtas. Kasi malapit na siyang dumating. At kailangan po natin ma-promote yung tinatawag natin total consecration at saka yung tinatawag natin total surrender. Kasi pag nagawa po natin yun, biro nyo tayo, magdadasal tayo. Pagkatapos yung ating army na 3,000 na Mama Mary, pumapasok sa bawat tahanan. About isang pamilya na makuha mo. May pamilya naglalaman ng 5. The time is 5, 3,000. Di ba ang 5 kaagad yun, no? Every week. O talaga, bibigay siya ni Lord yun. Through yung Christ on the back. Ganun po kalakas ang ating kung papalarin po tayo, sa magitan ng total consecration, maraming babait na mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, malapit ko sila sa Diyos na buhay. Okay, magkakaroon po tayo ng pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Awit mo tayo. Okay, awit natin, sing, hallelujah. Pagbasa po ng Ebanghelyo ng Panginoon, pag-akalat na sa pag-ibig ng Diyos po kay Brother Marcelo Malnes ng Kamada Prayer Group. Nawa sumaatin ang kapayapaan ng Panginoon. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo, ano mo'y tupa, ngunit ang totoo'y mga mababangis na asunggubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting kahoy. Ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Hallelujah, hallelujah, glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Okay, gusto ko bago ibigay si Brother Marcelo, nakaligtaan ko lang po ito, no? Okay, ngayon po, nagaganap po sa Malagit ang Bunting Fellowship, okay, Araneta Fellowship, Bagbaging Combine, Velasquez Fellowship, San Ezekiel Combine. Ito po gawain lang sa ngayon. Sa Thursday naman, Bulacan Combine, Villa Maria Fellowship, Manila Combine. Tatlo pala to, no? 20 naman, Santa Maria Combine. At sa 30, First Anniversary Evangelization ng Porac, Pampanga, Angeles, care of Sister Lucia Gatchalian. Okay, yan po yung magaganap po sa 30 ng ng June. Susunod July po, tsaka na natin sabihin yung July. Brother Marcelo, pakipaliwanag mga ebanghelyo ng Panginoon. Okay, unang-una po, magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa mahal na inang Beren sa Espiritu Santo. And of course, sa atin pong punong lingkod, Brother Alberto Ting Arcadio. Brother Ting, belated happy birthday. Thank you po. At lahat po, pinasasalamatan po natin na lahat po ng kumilos para lang may pagtagumpay. Ang unang-una po ang ating anniversary. Ang totoo niyan, halos 3 araw po ang nito, ang selebrasyon nito, no? Magmula Sabado, Linggo hanggang Lunes ng gabi, kinabukasan po, Martes. Bueno sa atin pong ebanghelyo mga kapatid, lahat po tayo ay tinatawagan ng Panginoon. Na huwag po tayo karaka-raka sumang-ayon doon sa mga nagsisilapit na sila raw ang totoo. Ngayon po, naglipa na po yan mga kapatid. Kahit saan lugar makikita mo yan. Pumupunta sa mga bahay-bahay, sa mga bandang palengke, maging sa bus, meron po yan. Para ipakilala si Kristo at ang kanilang pamamaraan, paalalang bagay sila ang totoo. Pero sabi ng ating Panginoon, kilatisin natin mabuti ang bunga ng kanilang mga pinagsasabi, pinapahayag. Kapag hindi sa ngayon, yung kanilang sinasabi, hindi sa ngayon po doon sa kanilang ginagawa, doon sa kanilang pinangangaral, at hindi sa ngayon doon sa katuruan ng ating Panginoon. Kapatid, medyo layuan po natin, umiwas po tayo dyan, at wag po natin kumbaga tanggapin yan, sapagkat yan ay magdudulot ng kapariwaraan sa ating buhay espiritual. Kaya ang mabuti pa ay lagi nating susundan ang mga katuruan at aral ng ating Panginoon na para wag po tayong maligaw. Sabi niya po, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So yan po ang ating tututukan. Pero yung mga nagsisilapit, nangakala mo, napakaamong tupa, pero yung pala sabi ng Ebanghelyo, isa pala sila sa mga mababangis na asunggubat. Yan po ang iwasan natin. At manindigan po tayo at ipakita po natin ang ating paninindigan ay pawang katotohanan at ang ating Panginoon ay siyang katotohanan. Magandang hapon po. Okay, thank you, Brother Marcelo. Sa napakagandang paliwanag mo tungkol sa gawa nakikilala. Kasi sa totoo lang, makikita po sa gawa, talagang kayo anak ng Diyos, no? Makita lang yung mga ugali, yung pagsasalita. At least, yung mga gawa natin, akala natin, kahit itago mo pa yan, sabi ng Panginoon, no? Yung ilawan, ilagay mo sa ilalim mo, ilalagay niya sa ibabaw. Yung bulong mo sa misilid, sisigaw niya sa ibabaw ng bubungan. Kaya walang lihim na hindi mahayag. Kaya kung ang gawa mo, nagtatago ka, ang Diyos mismo ang mag-ano sa'yo. Ang magpapakala sa'yo kung sino ka. Tsaka hindi ka mamumunga kung talaga masama po ang inyong adikain. Kaya napakaganda po talaga kinakailangan natin ang adikain natin nakatunghay sa katuruan ng ating simbahan. Maladaman niyo po wala hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Mismo magugulat ka lang pag lalo yung Christ on the block natin kung talagang totoo. Talagang karamihan yung mga tao natin talaga gumaganap ng kalooban ng Diyos sa buhay. Pagpunta lang dyan sa bahay na nabe-bless na yung bahay. Walang trabaho, binibigyan ng trabaho. Yung may sakit, pinagagaling. Magulong tahanan, nagkakaroon ng kapayapaan. Paano nga po, pag pumanik na rin yung Mama Mary natin, Christ on the block, naroon po kasi naggaling tayo sa mabuting bunga. Dahil kasi naroon po yung divine shield natin, tuloy-tuloy tayo gumaganap. Ngayon, kung without divine shield, sabi nga, wala kayong magagawa pag wala ako sa inyo. Kaya kailangan po natin talaga ang lakas ng Espiritu Santo. Napakahirap po talaga na labanan, napakahigpit. Ay isa lang kaluluwa maligtas mo, galit na galit Satanas. Lalo na kung marami pa. Sa inyo lahat, pinuulit ko, at least kinakailangan po nyo na ang tinakatawag natin, total consecration.
Huwag kayong umasa sa sarili niyong lakas. Kailangan natin ng power of prayer. Doon yung madadama ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Okay, gusto ko lang ipakilala sa isang tao natin, si Sir Pe, ng Dagat-Dagatan, na kung paano siya nagdala ng ano rito, ng napunta siya sa God's Healing Mission, yung kanyang apo na may karamdaman taglay. Titingnan mo, wala ng lunas. Pero sa kabila niyang bandoli, nagpilit sila umati ng mati. Doon nakita nila yung yung malaking pagbabago ng kanilang apo. At ngayon, magpupuri po siya kung ano nang binago sa kanya. Sister Pe, ano ba nangyari sa apo? Magandang hapon po sa kay Mama Mary at saka Diyos nga buhay, Brother Ting, saka kay Brother Marcelo at saka sa kasamahan namin dito nandito ngayon. Pumunta ako rito parang magpuri sa mahal nga Diyos. Sa mahal nga Diyos nga buhay. Magpapasalamat ako dahil sa anak ko, sa apo ko nga nagkasakit. Na-admit sa Jose Reyes. Karon mahigit isang bulan kami doon sa hospital. Isang buwan, ha? Isang 30 buwan, days. mahigit. Opo. Adel, laki ng binayad niyo ron. Malaki talaga. Nangungutang ang anak ko parang mabuhay lang ang apo ko. Kaya, mahigit na kami isang buwan, nagsabi na ang doktor na operahan ang ulo. Parang mabuhay daw ang bata. Sabi ko, kung operahan niyo, Dok, sigurado ba kayong mabuhay ang bata? Sabi nila, hindi pa daw nila sigurado. Kaya sabi ko, kung ganun, Dok, iuwi na lang namin sa bahay ang bata. Sa madaling salita, inuwi talaga namin. Pag uwi namin, pinaakyat namin ang Mama Miri sa bahay namin. Inahandog ko yung buhay sa apo ko, sa mahal nga Diyos. Sabi ko, sa Diyos na lang ang bahala sa apo ko. Kung ganun ang operahan na lang, di pa sigurado. Kaya nagpaakyat kami sa Mama Mary sa bahay. Saka nagpasalamat rin ako kay Sister Edna at saka kay Brother August dahil sinabihan niya ako, iakyat niyo doon sa paho sa simbahan. Wala naman lang mawawala sa inyo kung iakyat niyo yan. Subukan niyo, mabubuhay ang apo niyo. Kaya pinag-isipan namin na inakyat agad, kinabukasan, inakyat namin agad dito yung bata. Pag-akyat namin yung bata, walang memory, walang hindi siya makakita, wala talaga. Parang ang sakit sa dibdib namin na nangyari sa bata. Sa madaling salita, pang-apat na namin akyat dito, pang-apat na araw naming akyat dito, ang taas ng tubig, ang baha. Sa pag-uwi namin, nagsakay kami ng tricycle. Yung baha, no? Opo, baha. Nakatagal kayo. Biglang nagsalita yung bata na, ay, nabasa ako. Parang nabunutan na kami ng tinik sa dibdib. Dahil dati ba hindi nagsalita siya. nakapagsasalita yan? Hindi yan nagsasalita. Wala siyang memory. Parang wala talaga. Nawalaan kami ng pag-asa. Sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala niyan. Mahal namin yung apo ko. Kaya, parang nabunutan kami ng tinik kasi bigla siyang nagsalita. Aray, nabasa po ako. Dumating kami sa bahay, binihisan ko na lang siya at pinunasan yung paa niya. Tapos, yung pang-pitong araw na naming akyat dito, biglang bumalik yung memory niya. Amen. Hallelujah. Oo, opo. Nagpasalamat rin ako sa Diyos nga buhay. Binalik niya memory sa apo ko nga nakilala na kami niya. Talapakan natin Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Sabi ko, salamat naman.
Tapos Ang sakit ng apo mo, meningitis ba? ang sakit sa apo ko, TB meningitis. TB meningitis, Opo. mabigat yun. Opo. Talaga di mahirap Kaya gumaling. pag dating ng mga 10 araw, 2 bisis yan dinala namin sa gabi sa Osiris dahil tinanggal niya yung hose sa ilong niya. Sabi ko, paano kakakain? Bakit tinanggal mo? Sabi niya, kakain na ako, Lola. Amen. Tapos, Hallelujah. Dinala rin, pa rin namin siya doon. Binalikan sa doktor kay paano daw yung mga gamot na ibigay sa kanya, hindi niya makakain. Binalikan. Tapos pang 14 yata yun na araw, check up niya. Bumalik rin kami doon. Pagbalik namin doon, sabi sa doktor, gusto mo ba talagang kumain? Opo, doktor, kakain na ako. Basta kukunin na lang tong hose sa ilong ko. Yun, pinabili kami ng makakain na, makain talaga niya na hindi matigas. Pinakain siya ng doktor, kumain naman siya. Kaya sabi ng doktor, Nabubuhay na. sige, kumain ka na, tanggalin na natin to. Kaya, dinala namin naman siya pag uwi. Tamang-tama, nag-15 days, magaling na siyang kumain. Amen. Hallelujah. May awa talaga ang Diyos sa Kanya. Kaya, nagpapasalamat ako sa mahal nga Diyos nga buhay. Magaling na siya at sana, Purihin ng Diyos. Hallelujah. at saka sana, bigyan na naman niya ng paningin yun ang inihiling ko sa Kanya at makalakad na siya. Pagkakalob ng Diyos yun, basta hiningi mo, kahit gaano ka-imposible, sa Panginoon, posible lahat. Amen, ha? Kaya nga, maraming salamat, Panginoon nga buhay. Thank you, Sister P, ha? Mahal ka ng Diyos sa buhay. Maraming. Okay, bigyan natin kay Buddy Road. Buddy Road, ano ba masasabi mo sa Agusan del Norte? Ngayon, narito ka sa party ngayon ng Manila na umating ka ng 26 years anniversary ng SOC. At least, ano masasabi mo sa lugar ng Agusan na pinamumunuan mo, pinangungunahan? Una sa lahat, nagbibigay po ako ng magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa ating head servant, kay Brother Marcelo, sa ating mga kasama sa oras na ito. Sa lahat po ng mga kapatiran na sumusubaybay ng Healing in the Air ng Soldiers of Christ, magandang hapon po sa inyong lahat at mapagpalang hapon sa bawat sa atin. At muli nakarating ako sa ating gawain kasi covenant namin talaga yan na pagka may malaking gawain ng Soldiers of Christ anniversary o healing rally ng Soldiers of Christ, kinakailangan may representative ang Mindanao na kung saan ginamit po kami ni Sister Darlene upang ang Christ and the Black ng Soldiers of Christ ay makarating po sa parte ng Agusan del Norte na kung saan meron na po tayong nagaganap na Sunday Fellowship sa lugar po ng Tolosa, Abadbaran City. At yung himala po nagaganap dito sa Mother Unit sa pagbaba ng Berhen, nasaksihan po namin doon. Kagalingan ng mga taong may karamdaman taglay, pag pinanikan po ng Berhen, ay gumagaling. Pamagitan po Hallelujah. ng Christ and the Black. At maraming kapatiran ng wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Wala nang pambiling gamot. At pag umatin po ng Sunday Fellowship, nakakadama po sila ng kagalingan. Kaya po, maraming himala ang nagaganap sa lugar na yon. Dahil po, sa tulong ng panalangin ng Mother Unit na nag-aali ng sakripisyo upang ang Christ and the Black, saan man lugar sa parte ng Pilipinas, ay makadama ng himala ang mga kapatiran nating bukas palad na tatanggapin ang mahal na Birhen sa pamagitan ng Christ and the Black. Okay, Brother Roda, gano'ng karami na ba ang mga tao doon? Ilan na ba kayong, ilang grupo na meron doon o ilang coordinator na na-forma nyo ron? Sa ngayon po, Brad, ang active members natin mahigit 100 pa lang. Active po yun. Every 100, okay na 100, marami na. Every Sunday po, umaatin sila kasama kanilang pamilya. At ang grupo po natin doon sa 4 na lugar po. Kasi medyo, alam niyo po naman sa probinsya, ang problema po natin ay transportasyon. Hindi tayo pwede magpagabi sa, lalo po yung parting Mindanao.
Kaya ang gawain po namin doon, 1:00 ng hapon hanggang 6:00 lang po ng gabi. Gusto po namin damihan ng gawain. Ang problema lang po natin, sabi nga, ang transportation, saka yung mga tao na available para gumanap ng gawain ng Soldiers of Christ pamagitan ng Operation Tabla. Okay, biro mo naka 100 ka na. Alam mo, active ha? Mahirap po yun. Pag sinabi po natin active yung bro, talagang gumaganap sila. Talagang gumaganap po yun. Yun ang naging bunga ng pagkapakasakit mo. At ang Panginoon naman, di kayo kakalimutan. At ang biyaya dati sa inyo. At least yung kahit pagkakaisa natin, mananatili dahil patuloy po tayong ang Panginoon, nagkakaroon tayong total consecration. Dahil sa ating prayer, wala nagkakagalit, nagkakaisa-isa. Amen. Ano, yun pala kabutihan ng total consecration, Brother Marcelo, no? Total surrender kayo. Lahat po yung mga ugali natin hindi kalugod-lugod, surrender nyo na. Yung mga alak, yung sugal, babae, yung mga ugali hindi kalugod-lugod kay Lord, mga salitang di karapat at namumutaw sa ating mga labi, kadamutan, pansariling hangarin. Kailan po i-surrender nyo, wala po tayong kailan talaga natin total surrender po tayo kay Lord. Alam niyo, pag nagkaroon tayong total surrender, maladaman niyo po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Doon po sa atin lahat. Bada mo ano masasabi mo sa ano? Total consecration, total surrender. Opo, Brother Ting. Yan ngayon ang tinatarget natin itong community ito. Yung of course, kinakailangan isuko mo muna, isurrender mo muna lahat sa Panginoon. Hindi lang po yung mga bisyo, palagay ko, Brother Ting, maging yung sinasabi, internal possession. Yung bang ugali natin, yung kalooban natin. Yung maramdamin tayo, mahinanakitin, mapagtanim tayo ng puot, magagalitin. Ang lahat niyang kinakailangan po, maidiskarga lahat yan, maidispatcha yan. Kapag lahat na yan, maging panlabas, higit sa lahat ng panloob na yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan, manapayan na makasisira, doon na tayo papasok. Pag na-surrender natin lahat yan, doon na tayo papasok doon sa tinatawag ng ating head servant na total consecration. May tatalaga natin lubos na pagtatalaga ng sarili kay Kristo sa pamamagitan ng mahal na Inang Birhen. Totoo pong sinasabi ni Brother Ting, wala tayong magagawa kung wala tayong katulong na tulad ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang charismatic po talaga naman ang pinaka-inaasahan po natin ang galaw ng Espiritu Santo at katulad ni Maria. Sa palagi ko, Brother Ting, itong araw na ito ay kapistahan yata ng Mama Mary. Perpetual Help. Naroon po kami kanina, nagmatin po kami ng Opo. So ano ang unang makikita natin dun sa larawan ng Mama Mary? Una po, yung tayo'y may closeness. Malapit tayo kay Kristo. Tulad po ng Mama Mary na sa kanyang mga bisig ang ating Panginoong Hesus. So kapag gano'n, ito ang mapagkukunan natin. Ibig sabihin nun nasa atin na si Kristo, nananahan sa atin si Kristo, din walang duda po na tayo po ay makapapasok sa total consecration na sinasabi ng ating head servant. Yan po. Amen. Hallelujah. Kaya nga po tayong lahat, napakahalaga po ng malaking pagbabago. Lalo na pag talagang yung madadama mo talaga yung ano. Ang gusto ng Diyos talaga, totally maging banal tayo. Kahit na, halimbawa, leader ka, at least gusto niya talagang maganap kang maging banal ka para sa ganun. Talagang maging very effective po tayong lahat. Saan niya ito nangyari sa akin to? Talagang kasakitan dumating, hindi ko akalain. Bigla-bigla. Ngayon, kailangan ko talagang mangako sa Diyos, lalong more covenant. So, naniniwala naman ako sa Diyos sa buhay. Makipag-covenant ka sa Kanya, talagang maging totoo. At lahat ng dapat kung, siguro may kakulangan lahat ng tao, hindi naman pwedeng walang kakulangan. At least, may aayos po natin yun. At dadagdagan ko pa. At marami pa tayong magagawang bagay na hindi ko nagagawa. Kasi sa dami ng trabaho, hindi po natin maano talaga. Minsan nakakaligtaan mo. Minsan nalilihis ka. Kaya siguro kung ano mga bagay na nalihis ka, na ano ka, yung isasaayos po natin lahat. Ang ganito pa lang, lahat pala tayo pag nakaranas na ganito, no? Talagang lahat ng pangako gagawin mo sa Diyos sa buhay. Lahat pala ng tao ganito, no? Akala mo lang, ano, no? Yung mga taong pinagaling ng Diyos sa buhay. Ito may mga pinagaling ng Panginoon dito sa atin. Karamihan talaga nagkaroon ng total consecration, total surrender. O yung lalo yung mga sakit na maluluban na pinagaling ng Diyos sa buhay. Talagang naroon po yung kanilang nakakita, buhay ang Diyos, He is alive. Kaya pala napakahalaga pala yung kasakitan, blessing.
Pag nagkasakit ka, kala mo lang penalty sa'yo, pero merong certain penalty, but actually, pinaka-major nyon, talagang baguhin ka. Parang bagong silang ka muli, newly born as a Christian. At least, para lubusan kang makita mo ang katotohanan. Kasi pag ikaw pala nagkaroon ng ganung mga problema, hanapin mo yung katotohanan. Hanapin mo saan ka nagkamali. O kaya talaga gagawa ka ng isang talagang bagay na nalubos na kalulugdan ka ng Diyos sa buhay. Kasi minsan na naman tayo dadaan sa daigdig nito, kaya at least bago tayong kunin ng Panginoon, isaayos natin lahat ng bawat bagay. No? Kasi napakahalaga po ng na ako naman naniniwala na nananampalataya. Dahil nga, through power of prayer, tsaka yung mga prayer ng mga kapatid, nilatayo natin the temple of prayer, na mga matutuwid po mga kapatid namin yan. Kaya nga sabi ko, kahit nung una wala pa akong sakit, di ba sabi ko, panalangin niyo po isang leader, lalo na ako, dahil leader ka, nangunguna ka, galit na galit sa Satanas pag nakapagliligtas ka ng kaluluwa. Lahat ng paraan gagawin niya para, nagkamali ka ng konti, dadagdagan niya pa yun. Kaya para makapasok siya ron, bibigyan ka niya ng mga problema. Kaya tayo naman, kailangan ko ang continuous prayer para sa pakipaglaban dito sa galaw ng kadiliman. At naniniwala ako sa mga matutuwid po, mga soldier prize, na ngayon nakikinig sa akin. Talaga yung maniwala ko kayo, bilang isang matuwid na nilikha ng Diyos sa buhay, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yung dalangin nyo, titigil ng Diyos sa buhay. At naniniwala ko yung panalangin nyo sa akin, sa mga kapatid natin, lahat ay titigil ng Panginoon, at yung kahilingin natin, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sapat ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay manawain, ang Diyos ay mapagmahal. Kaya ganun pala kahalaga yung tinayo natin, the Temple of Prayer, Brother Marcelo. Aba, Brother Ting, gustong ko lang pong bigyan ng sitas yung sinabi nyo na blessing. Sabi po rito sa Hebrew chapter 12, verses, verses 5 and 6. Sabi rito, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag ikay itinutuwid ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Napakatuwid, tama po yung sinasabi niyo. Pag titingnan mo, sa mentalidad ng tao, parang parusa yan. Pero sa pangunawa natin bilang sa konteksto ng spiritual, mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo'y mapariwara, mapalayo sa Kanya, mahiwalay sa Kanya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya yun ang pinahihintulutan ng Diyos na kung tawag nito, wake up call. Wake up call. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, alam mo, Brother Ting, yung nangyari po sa inyo, kahit saan po ako magpunta, marami pong napapaiyak. Sabi nga nun, bakit hindi na lang binahaginan kami? Bakit lahat na lang napunta doon? Dapat may kabahagi kami. Kako, ganyan magmahal ang Diyos. Ipinakikita doon sa namumuno, kung bakit si Kristo, inako niya ang kasalanan ng mundo. Para lang tayo maligtas, inako niya lahat. Siguro ganun din, sapagkat ang ating pong punong lingkod ay doon po nakatuon yan, doon sumusunod yan sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kasi marami tayong naipapanalo. Amen. Yung RHB, Ibig pa, yun, titingnan nyo talaga maaprubahan yun November, December. Pero sa kabila, nalipat kay Corona. Opo. Kaya nananampalataya ako, naniniwala na doon na ipanalo natin yung mga pagkitil ng buhay ng mga binhi na ngayon ginamit tayo ng Diyos sa buhay para at least maipustro yung Jericho March tsaka yung mga Vigil Overnight, bagamat napakahirap. Pero ang pinaka-main pala talaga yun, talagang yun yan. At least pag naganap niyan, hindi maaprubahan yung RH bill na yan. Naganap natin yan, tapos patuloy pa tayo sumunod. At ngayon, nagplano naman sila ng iba para sa RH bill. Pero naniniwala ko, wala na, hindi na maaprubahan dahil susunod, eleksyon na. Isipin man nila yun, ba't daw ulit tatandaan ang pangalan nila, magpailan sila yun. Lahat ng bumoto ron, lahat ng nagpile ng RH bill, lahat yun, hindi boboto ng mga Catholic yung Catholic member. No? Lahat po tayo magkakaisa. Yan ang time ng pagkakaisa natin. Ito ang time. Dahil kasi dito, masyadong masakit ang ginawa nila. Buhay, mga binhi, papatay mo. Sa simbahan, bawal na bawal yung, sa
Sa Panginoon Jesus, bawal pumatay na ganyan, mga binimalil na ganyan. Kasi tao na yun. Hindi naman ano yun. Hindi naman dugo yun. Kasi karamihan sinasabi, dugo yan. Di ba? Meron ba nagsabing, nagdadalang dugo yan? Karamihan nagsasabi, tao, pag isang bobo lang, nagdadalang tao na ata yung anak ko. Hindi naman dugo yung sinasabi. Kaya yung pag pinatay mo yung dugo niyan, tao ang pinatay mo yung buhay. Napakahalaga, Brother Marcelo. Ano pa masayang, Brother Marcelo? Yes, itong ating ebanghelyo mga kapatid, hindi lang po sa konteksto ng ating pananampalataya, kung hindi itong sinasabi ng ating head servant na nalalapit na eleksyon. Kinakailangan pag po tayo bumuto, pag-aralan natin mabuti kung ano ang magiging kahinatnan, ano ang magiging resulta, at magulos dili po tayo, wag po tayo mabubulag dun sa perang itatapal sa atin. Yang pera lang yan. May pagkaubos yan. Pero ang pagkilala kay Kristo ang dapat nating gawin kapag ang guidance ng Holy Spirit ituturo sa atin kung sino ang dapat mailuklok sa pamunuan ng bansang ito. Alam mo, bandang halimanan mo siya siguro darating araw. Lahat ng bumoto sa RS Bill, hindi boboto ng mga Katoliko. Amen. Yan ang time ng pagkakaisa natin. Kailangan naman maganap yan. Siguro darating na simbahan, gagalaw na sa ganyan. Amen. Para sa ganun, at least talagang ma-penaltyhan yung mga taong ganyan bumoto sa ganyan. At magkaroon silang takot. No? Tayo lang, maniwala ko kayo, tayo lang sa buong mundo ang lumalaban sa arrest bill. Totoo po yun. Lahat po nagapina ni Satanas. Ang pinakahuling-huli, yung Malta at yung Mexico. Lahat po nakuha na. Tayo, bakit tayo lumalaban? Tanong nyo, ba tayo lumalaban? Ba tayo naging matatag? Dahil marami tayong grupong malalaki na nag-umiibig ng tapat sa Diyos sa buhay. Amen. Marami po yun. Isa tayo ron. Ngayon sa pangyayari yun, nakita nyo, dinidig tayo ng Diyos sa buhay sa maraming mananampalataya. Sa iba ho, walang ganito. Kanya-kanya sila, nagsisiba lang, tama na. Kaya hindi sila marinig ng Diyos. Pero dito sa atin sa bansang Pilipinas, marami pong mananampalataya, maraming taong matutuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Kaya dalangin natin, didinggin ng Panginoon. Amen. Okay na. Yun po siguro ang pinaka-ano. Brother, ka naman sa amin, Brad. Si Brother... Totoo po yan, Brad. Sasama-sama panalangin ng mga taong nagpupumilit na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, yung imposible, magiging posible. At naniniwala rin po ako dyan sa Arits Bill na yan, sa patuloy na sakripisyo, na maraming mananampalatayang Katoliko na naninindigan na huwag kitlin ng buhay sa sinapupunan ng isang ina ay magtatagumpay po sa pamagitan ng mga panalangin ng mga taong nagpupumilit na maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kailangan po, Brad. Thank you, Brother. Thank you, Brother Rod. Okay po yung ganyan po hirap ang labanan, Pero ang bansang Pilipinas po, kahit maliit yan, maniwala kayo, mahal na mahal ng Diyos. Kayo po ang bagong Jerusalem. Kasi malapit na pong dumating. Ito pong darating na batong malaki. Yung tinatawag natin Planet X. Nakalagay po yan sa NASA. Buksan niyo po sa internet niyo, Planet X. Makikita niyo po yung mga pangyayari. Gaano kalaki, gaano kalakas. Kaya ang nagsasalita po yun, science, mga scientists, yung NASA. Kaya nga po ito, pag sinabing ganyan, malamang dumating o hindi. Kasi nakita yung 2000 Y2K, di ba talagang naganap, talagang montek na, nabago lang sa lakas ng prayer. Dito naman po sa atin, sa lakas ng prayer natin, lilihis po yan. Kailan bandang uli, nagiging daan ng panakot lang sa atin para magbalik loob lahat ng mga taong gustong pabalikin ng Diyos. Kaya nga po tayo, isa pong yan, bagaman nakakatakot, pero isang sandata para ang tao mabago o magbalik loob sa Diyos sa buhay. Sa atin po lahat, natin na po tayo sa pangatlong post natin gawain. Inuulit ko lang sa inyo, magbalik loob na po tayo sa Diyos. Sama-sama na po tayo. Pasyal po kayo dito sa Maypaho. Second floor, Maypaho Public Market, J.P. Rizal Street, Maypaho, Caloocan City. Subukan nyo mag-3 consecutive Sunday, babaguhin po kayo ng Diyos sa buhay. Okay, simula na po tayo. Ilanda nyo na lang sa tubig at tinabi, patong sa Bible. At ito po yung tinatawag nating na pangatlong gawain. Ang tinatawag natin, Healing on Day.
dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Narito po kami lahat. Makikilala mo kami sa gawa. Kung kami totoo o hindi. Pero lahat po kami nagkakasala. Kaya kami, Ama, nagpipilit kami sumunod sa iyo. Alam mo, mahina kami. Pero pinipilit namin maging tunay na tagasunod mo. Kaya maraming pong salamat. Makikilala mo ang mga taong tunay na sumusunod. Namumunga po. Kaya po kami, bagamat hindi namin inaangkin, dahil kami, alipin mo kami. Ikaw lahat ang gumanap niya, hindi kami. Pinaani mo lang sa amin. Pero dahil sa iyo yan, sa inyo po yan. Kahit na paano po, marami pong taong nakalapit sa Diyos. Bagamat hindi kami karapat-dapat, nagpilit po kami mailapit sila. Dahil gusto namin sumunod sa inyo. Kasi napakahirap po sumunod, hindi namin alam saan kami dadaan. Kaya lang kami nakadaan, matutuhan namin yung araw ng linggo ibigay sa iyo. Natutuhan namin na purihin ng Banal na Espiritu Santo. Sa pagpupuri po sa Banal na Espiritu Santo, doon, Lord, lubos kang nalugod. Sa amin, purihin niyo ako ng purihin sa tuwina. Kasalanan patatawarin. Kaya pag ang kasalanan namin pinatawad mo, Panginoon, dahil sa pagpupuri namin sa iyo kada linggo, marami kayong malalaman lihim ng Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Sabi mo rin, kasakitan gagaling. Sa bigit ng kamatayan, ililigtas mo kami. Yan na palataya kami. Kada linggo, nagpupuri kami sa iyo. Ang buhay ng bawat isa rito, ililigtas mo. Dahil patuloy na nagpupuri, patuloy na sumasamba sa iyo. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat po kami. Lahat ng mga kapatid namin narito, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Kahilingan niyo po ipagkakalaw sa inyo ng Panginoon. Sapat nakikita sa inyo ang bunga ng pag-ibig sa Diyos. Bunga ng pagmamahal sa pinakamaliit na nilikha ng Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Bagamat wala kaming kakayanan, nagawa namin yung gusto mo ipagawa. Dahil natuto lang kami magpuri sa iyo. Natuto lang kami magbigay sa iyo ng vigil of night. Natuto lang kami, Lord, na mag-umpisal every month. Laging humingi ng tawad sa iyo. Para lubos mo kaming kaluguran. Para malaman namin, Lord, ang gusto mo ipagawa sa amin. Na hindi kayo malilinglang ng galaw ng kadiliman. Kaya, Panginoon, ngayon pala nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa mga biyayang aming tatanggapin sa darating pampanahon. Kaya so ito, Panginoon, ariyan po yung mga tinapay, mga tubig, langis, mga larawan na pinapatong ng bawat kapatiran namin. Dahil nananalisit na ng palataya sa pamagitan po ng panalangin ng mga taong bagamat kami makasalanan, nagpipilit po kami maging matuwid sa paningin mo. Yung mga pinatong nila, Panginoon, ng mga larawan niya, Panginoon, anumang bagay, Panginoon, langis, tubig, tinapay, ibe-bless mo yan. Dahil didinggin mo aming dalangin. At yan lahat na makain ng tubig, mapahiran langis, makain ng tinapay, pagkagalingin mo aming karamdaman taglay. Kaya salamat po, salamat, Lord. Sa oras ito, Panginoon, hinihingi ko po, Lord, ang malaking pag-ibig niya mula sa langit. At sabi mo rin, Panginoon, papatong namin ang aming kamay, gagaling may sakit. Kaya sa oras ito, Panginoon, ang daming tao, ang daming may sakit, ang daming walang malaman kung ano gagawin sa buhay. Magulong tahanan. Kaya sa kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan, Ama, inihingi ko, Lord, hinihiling sa iyo, iunat mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo po yung mga kapatiran namin. Lalo na po yung mga may sakit na walang pambiling gamot. Mga tao, Panginoong, gulong-gulo sa buhay nila. Nasa bingit ng kamatayan. Kaya iniingi po, Lord, na ipatong mo yung mapagpalang kamay saan man silang lugar naroon.
Saan lugar man sa daigdig nito, alam po namin kayang abutin ng iyong mga kamay. Sabat Diyos kang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa pangalan po ng anak mo si Jesus, inihiling ko, Lord, ipatong mo yung kamay, release the power of the Holy Spirit, at yung dugo, tubig niya, Panginoon, magsisiping cobalt laser, napapatay sa lahat ng mga germs, ng mga bakterya, ng mga kapatid namin ngayon, ng mga may kasakitan. At sa pangalan ng Panginoon Jesus, kagalingan, madadama nila. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo. Wala kaming paraan para mapagaling ang tao. Sa pamagitan total consecration, na panalangin sa iyo, tunay na pagsunod sa iyo, dalangin namin didinggin mo. Dahil nagpipilit kami maging matuwid sa paningin mo. At so ito, Panginoon, narin ang galaw ng kadiliman na patuloy nagwawasak ng mga leader. Nagpapahirap sa mga tao. Yan sa kapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus walang hanggang kaliwanagan. Sabi mo, Lord, makapagpapalas ka ng mas mga espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yan sa Satanas, wala ka ng karapatan para magwasak ng mga tao. Maglagay ng mga kasakit sa mga tao. Kaya, mga pagpahirap, maglagay ng mga bisyo, kaguluhan sa loob ng tahanan, kahinaan ng kalooban. Yan sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus na walang hanggang kaliwanagan, taga Nazaret, na namatay sa krus ng Kalbayo ng Golgota. Satanas, sinutusan ka namin, tinatali, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat in the name of Jesus Christ of Nazareth. At so ito, wala ka ng karapatang paparawasakin mo mga tanang guluhin, takutin ng bawat isa. Nanampalataya kami sa pangalan ng Panginoon sa walang hanggang kaliwanagan. Talo ka na ng Panginoong Jesus sa walang hanggang kaliwanagan. Kaya so ito, Panginoon, ngayon pala nagpapasalamat po kami. At ang bawat tahanan na nakinig, ang bawat tahanan na niwalat na ng palataya siya, magsisimula ng kapayapaan kasaganan. Alisin mo ng kaguluhan, mga bisyo, di pagkakaunawan, pagmamahalan darating sa kanila. Kasaganan, madadama nila. Dahil ang Diyos na mananasa kanila. Hindi na ang galaw ng kadiliman. Kaya ngayon pala, Lord, maraming salamat. Alam po namin, nakamta na namin biyaya. We thank you, Jesus. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. 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 Dalangin po namin sa iyo, Lord. Si Erlinda Maninang na may karamdam na hindi makalapalakarin na po siya. Nangangako siya susunodin sa iyo. Yan di si Rosalina Katindig ang giginto. Pag nakalakad siya, susunod na po siya sa iyo. Ipagkakaloob mo na bigay na ang kagalingan sa kanya. Matakpo na po yung parang maging normal ang katawan. Yan din po si Milagros Ventura. Palakarim na po siya. Cecil Michael. Akin po nga pala si Sister Panchang Rigacho. Binigyan mo ng kalakasan loob, katatagan, panaligan siya ilalakad. Kaya ngayon pa na, Lord, maraming po salamat na pinagkaloob mo ng kagalingan sa mga kapatid namin. Kaya ngayon, salamat po, salamat. Mga kapatid namin sinaktan ng galaw ng kadiliman. Muling ibalik mo sa normal, Panginoon. Ang mga kapatid namin, bagamat nagkulang kami, nagkasala sa iyo. Naniniwala kami, kung Diyos sa buhay kolor mo kami, ikaw ang dakilang manggagamot. Ang gamot, gamit mo lang ang gamot. Pero number one, ikaw nagpapasya. Ikaw nagpapasya kung ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao. Kung gusto mong mawala, kung gusto mong mabuhay, nasa iyo. Sabi nga namin, huwag ang kalooban namin masunod, kundi ang kalooban mo. Inihingi po namin, Panginoon, kung noloobin mo po, tulad ni Haring Sikyas, dinagdagan mo ang buhay. Diyan din po kami, Lord. Inihingi namin, Lord, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na yan upang magpatuloy kami na magpuri sa iyo. Walang magpupuring patay. Ang lahat ng pupuri, buhay. Para purihin ka at sambahin. Ipagsigawan ka sa buong mundo. Ikaw ang dakilang manggagamot. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. You're the Creator of heaven and earth. You're the greatest physician. Upang lubos na maniwala ang tao. Manampalataya. At maraming taong sumunod sa iyo. By means of total consecration. Total surrender. Kapagkat ang Holy Spirit tutulong ka sa amin sa pagkapalaganap ng salita ng Diyos sa buhay. Makita mo lang
ang maraming matuwid na nanalangin sa iyo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po namin tinataas ang aming mga live stream viewers. Ano man pong kanilang kasakitan, Panginoon, patuloy mo pong pagkalooban ng kagalingan at katugunan sa kanilang mga panalangin. Sister Shirley Yap, Mercy Carino, Carmela Romera, Lauricel Tocunaga, Elisa Nicolas, Melody Morano, Michelle Lacquin, Lorna Cantero, Kem Dumaluan, J.R. Maginang, Marian Leonardo, Rez Montesilio, Bayani Fegris, for complete healing and deliverance, Robert Celeste, Ching Huayap, Hiromi Tokunaga, Naoki Osaku, Sabas Tongol, Clyde Earl Dumaluan, Chitsi Mayoralgo. Special intentions po nila J.R. Maginang, Eduardo Maginang and family, Bansel family, Samson family, Rivera family, Victor Angeles and family, Lavinia family, Calma family, Brother Tony and family, Susan Barikawa and family, Neddy Ramilo and family, Linda Lizada and family, Cecilia Bautista, Lanzer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Serely Bautista, Janice, Janet Jane and Jan Liap, Maginang family, Shirley Cachi Yap and family, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Paul Moreno, Jeneline and Janine Pingol, Chichi, Iya and Luke Abara, Rosmel, Carlo, Prince and Princess Torres, Rona Talavera, Roland Nicolas, Agueda Nicolas and family, Lorna Lauda and family, Leonor Canlas and family, Cristina Amante and family, John Michael Bolanos, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Arnel Galang and family, Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Mercy Cariña and family, San Juan family, Panuelos family, Sam Tanhuatco, Michael Pool, Francisco Asedillo, Erlinda Asedillo, Carlo Asedillo, Ferdinand Asedillo, Lerma Pega, Salvacion Leonardo, Dang Molon and Lobaco family, Sator Santos Lobaco, Liwa Fu and family, Leonardo family, Oliva family, Asedillo family, Leda family, Apostol family, Violeta Ishikawa, Joanna Flores, KG Aoyagi and family, Bong Dumaluan, Heidi Ong, Aileen Jimenez, Louis Dehon and family, Marvin Barros and family, Roberto Tunumpit and family, Ramon Punay and family, Roger Gerald Carlos, Rodrigo Gatchalian, Luisa Gatchalian, and Santolan Group. Okay, hanggang dito lang po kami. Ito po yung kapatid sa panampalataya. Brother Ting Arcadio, ang alipin ng Diyos sa buhay na siya naglilingkod. Hanggang dito lang kami at muli tayo makipagtapusan pa po ito ng oras at naway sumatin po ang pagkapala ng Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Now never shall be world Glory be without to the Father, to the Son, to the Holy as Spirit. it was in the beginning, is now, never shall be All world without together, end. glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be world without end. Amen. The Father and the Son. Okay, para natin Diyos sa buhay. Amen. Glory Praise to the God. Lord. Lord. Hallelujah. Thank you po sa inyo lahat, mga taga-live stream. Sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang to, mahal kayo ng Diyos sa buhay. Maniwala kayo, magbuo po kayo ng grupo. Kahit yung tinatawag natin prayer meeting po dyan, kahit magsimula po kayo ng 5, tapos dagdagan nyo, maladagdagan po yun, manahig lang po kayo sa Diyos sa buhay. Dadami po kayo ng dadami. Kasi bawal sa inyo mag-iikot dyan ng mga Mary, no? Ang mahalaga sa inyo, magtawag po kayo, gumawa kayo ng isang grupo dyan. At ang Diyos ang gagawa ng paraan para dumami kayo. Amen? Thank you po and God bless you all. Okay, binabati po namin ang happy birthday to our live stream viewer, si Sister Lauricel Tokunaga from Japan. Happy birthday. Nawa sana marami pang buha ng taon ang dumating.